Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. At ang mainit nating chika ngayon ay patungkol po dito sa ABS-CBN at TV5 na mainit na pinag-uusapan sapagkat si MVP, ang may-ari po ng TV5, ay nagsalita na. Kung saan nagkaroon ng delayed ang ABS-CBN sa pagbayad sa kanilang partnership. Hindi naman nagustuhan ng mga netizens ang naging official statement ng ABS-CBN sapagkat hindi rin naman ito sinagot ang mga katanungan kung ano nga ba ang totoo. Hindi rin nila nagustuhan na tila ba inulit muli ng ABS-CBN ang kanilang pagkakamali noon na hindi pagbabayad ng buwis. Sapagkat wala nang magtitiwala at mahihirapan na silang maghanap ng makakapartner. Nagkamali na sila noon, ginawa na naman nila ngayon sa partner nila. Sabi dito na isang netizen, kaya kayo nawala ng franchise kasi ayaw nyo magbayad ng tama eh. Tapos inulit nyo pa sa kapartner nyo. Todas, inulit na naman yung ginawa nila. Kaya sila naipasara noon. Nanggulang na naman. Sanay talaga sa di pagbabayad itong ABS-CBN. Samantala, meron din namang nagtanggol na panatiko ng ABS-CBN and sila sabing kung makapagmalaki ang TV5 ay para daw bang napakasikat nito at maraming nanonood sa kanila. Gayong ABS-CBN lang naman daw ang bumubuhay sa kanila. Without ABS-CBN ay walang manonood sa kanila. Tulad ng sabi ng mga netizens na to, akala mo kasikat ng TV5. Makikita natin ang impact ng termination ng partnership sa 2026. Dihado ang TV5 dito sa totoo lang. Lalo ngayong panahon na nawawala na ang traditional TV at nagiging digital na. Ngunit tayo naman isang netizen na finding sa TV5 ay nabuhay sila nang walang ABS-CBN sa kanila. Mabubuhay pa rin sila on their own. Ang tanong, saan na naman pupulutin ang ABS-CBN? Ang balitang ito na notice of termination sa pagitan ng ABS-CBN at TV5 ay mainit ngayong pinag-uusapan sa social media. May mga nagsasabing mas lugi ang TV5 pag kanilang tinerminate ang ABS-CBN sapagkat ABS-CBN shows lang naman ang pinapanood sa TV5. At ang ilan naman ay hindi naniniwalang hindi makapagbayad ang ABS-CBN. Ngunit sa official statement ng ABS-CBN ngayong December 4, 2025, kung inyong uunawaing mabuti, indirect man yung message ay nangangahulugan lamang na hindi talaga sila nakapagbayad sa TV5. Narito nga po ang official statement ng ABS-CBN regarding sa TV5 partnership nila. To our dear kapamilyas, we want you to hear this directly from us. ABS-CBN has received notice that our partnership with TV5 may end. While we are doing everything we can to resolve this with the short time we've been given, we want to be transparent with you about what's happening. Since losing our franchise in 2020, in the midst of pandemic, we have faced challenges unlike any in our history. We've had to rebuild from the ground up, operating at a loss while staying true to our mission. These financial constraints are real, but they have never diminished our commitment to you. We know we have the obligation to fulfill, and we're working as hard as we can to honor them. But whatever happens, our service to you will continue. We will find ways to reach you, just as we found our way back to you after losing our franchise.
In the service of the Filipino is our purpose, and we will strive to pursue this no matter the odds. Thank you for believing in us. Ito nga po ang nilalaman ng official statement ng ABS-CBN, and ayon sa mga netizens ay parang inaamin na rin nga po ng ABS-CBN na talagang sila po ay hindi nakapagbayad. Kaya sila nagkaroon o nakatanggap ng notice na ang kanilang partnership with TV5 will end, na siyang dapat lang naman ayon sa mga netizens. Ngunit yung iba naman ay nalalabuan. Sabi dito, lalo lang lumabo ang issue. Hindi nyo sinagot. Diretsahan ang tanong, bakit di kayo makabayad? Your promise of delivering the same level of service to your audience may be true, but keeping up to your obligations to your partner speaks a lot on how run things in your yard. So, kung tungkol lang naman po sa service sa mga manonood, ay wala naman duda na talagang kanilang gagawin ang lahat. Ngunit yung obligasyon kagaya ng pagbabayad sa partnership tungkol sa pagbabayad ng buwis, ito ang malaking problema. Kaya nga daw sila nawala ng franchise, hindi ba? Tapos ito ang kanilang gagawin sa nagpasilong sa kanila na TV5. Sabi naman dito, go nyo na kasi yung franchise, sasamahan namin kayo kahit saan kayo mag-go. Ngunit mukhang malaki-laki talaga ang wala po at ang financial problem ng ABS-CBN. Kaya hindi nila kaya ang mag-franchise. Pero kung sakaling makaahon sila at mag-franchise, sigurado ang kanilang pagbangon talaga. Pero sa ngayon, ito yung kanilang kinakaharap. At kung sakali po na hindi sila makapagbayad sa binigay sa kanila na short time, ika nga, na tong ABS-CBN, ay saan sila pupulutin panagkataon? Paano pa sila makakabawi? Paano pa sila makakapag-franchise? Samantala, ayon naman dito, reading between the lines na delay ang ABS-CBN sa pagbabayad. If papasimplihan landlord nyo ang TV5 Manila, therefore you have an obligation sa kanila. Tunog gaslighting pa yung statement na within the short time we have been given. Magbayad kayo sa oras para maging okay lahat. So ayan, ano pong inyong masasay tungkol dito sa bagong issue ng ABS-CBN? Comment nyo nga lang dyan sa baba, and kita-kits tayo muli sa susunod nating chikas patungkol dito. Maraming salamat!